Marge, thank you at hindi na kayo aalis ni Jasmine. Huwag kang magpasalamat. I'm not doing this for you. Ginagawa ko to para kay Jasmine. Baka fragile ng anak natin. Hindi na niya kinakaya yung chemo. Ayoko nang dagdagan yung stress dahil sa pag-alis namin. And I won't risk her life just because I can't stand looking at your face. I know. At hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakabawi sa'yo. At gagawin ko lahat para maging deserving ako sa second chance mo. Stop it. Don't talk about second chances. And lilinawin ko lang to sa'yo. Titira tayo sa isang bahay, pero don't expect me to be your wife. Nothing has changed. Hinding-hindi na kitang mapapatawad, Paolo. Kahit luluhod ka pa sa harapan ko gabi-gabi, hindi na mababalik ang dati. I am staying here for our daughter's survival. And as far as I know, and I'm concerned, patay na yung marriage natin. So don't hope for happy ending dahil wala na yun. Ba itong ginagawa natin? Do you think it's a wise idea na pagsamasamahin natin sila sa iisang bubong? We have other properties naman. Baka mas okay kung paglayuin muna natin sila habang mainit pa. We have to contain the situation. Mas mahirap kung tuloy ng kwento kung magkakahiwalay sila. Magkakaroon ng iba-ibang bersyon. Labo-labo. At doon na nagsisimula ang pagkawasak natin. Pero sira na tayo, Greg. Pinagpipiestahan na tayo sa social media. Wasak na ang reputasyon natin. Wasak na ang pangalan natin. Exactly. At alam mo ba kung bakit? Dahil sa'yo. Hinayaan kong kontrolin mo ako. After I cheated with Evelyn, nadiskaril ako for a time. Kaya hindi ko na-foresee ito. I could have prevented this, but I won't let that happen again. Ngayong sira na tayo, wala ka nang panakot sa akin. Hindi mo na ako kayang i-hostage gamit ang reputasyong wala na.